Magandang araw po. Ako po si RP, ng Jim D po. So, meron na naman tayong another topic na magandang pag-usapan. Kasi gusto ko i-share to do sa lalo na do sa kaibigan ko. Sa tingin ko makaka-relate siya dito. So, yung kaibigan ko kasi maayos naman yung pamumuhay nila dito sa Pilipinas. Pero napag-isipan niya na na mangibang bansa kasi sa tingin niya yung opportunities na maibibigay niya para sa mga anak niya na sa ibang bansa. So, itong topic ko na to is doon sa mga tao na kagaya ni nung kaibigan ko. So, ang hirap talaga dito sa Pilipinas pag minsan, lalo na kung ikukumpara mo sa ibang bansa. Pero, kung titignan mo, may mga pros and cons kasi yung pag-ibang bansa. Lalo na yung pag nag-ibang bansa ka, may iwan mo yung mga anak mo. Lalo na kung single parent ka. So kung single parent ka, aalis ka, may iwan mo yung mga anak mo na aalagaan ng ibang tao. So, mabigat yun para sa isang magulang. Lalo ako, naiintindihan ko yung kasi single parent ako. At ako mismo, natukso ako na mga ibang bansa noon kasi iniisip ko parang di ko kaya i-provide yung pangangailangan ng mga anak ko kung ako lang mag-isa. Pero nagpapasalamat ako na ito mismo, ito yung gym equipment, yung gym business ang nagmulat sa mata ko na kaya ko pala na magstay sa Pilipinas, mai-provide sa pamilya ko yung pangangailangan nila nang hindi ko kailangan mag-abroad. So, ang pinakamaganda kasi, sa totoo lang, na sitwasyon is, kagaya ng kaibigan ko, may trabaho siya. Sa bahay, online. So, hindi siya umaalis sa bahay. Wala siyang pamasahe. So, hindi ganun kalaki yung sweldo niya, pero enough yun para makapag-sustain. Pero gato, sige, granting, na hindi mo na gusto mo pang palakihin yung kikitain mo. So ano solusyon doon? Sa tingin ko, maaring solusyon doon mga ibang bansa o maghanap ka pa ng isa pang pagkakakitaan mo sa Pilipinas. Magkaroon ka ng multiple sources of income. Kasi totoo lang, wala kang makikitang yumamang tao na ang naging source of income niya iisa lang. Usually yan, karamihan sa mga nagiging mayaman at multi-millionaires is mga tao na kaya niyang, na natutunan niyang ikalat yung kanyang sources of income. So maganda yan, may trabaho ka online sa bahay, tutok ka sa mga anak mo. Pero kung kailangan mo pa ng isang pagkakakitaan at hindi ka makakaalis sa bahay mo at gusto mo pa rin na mapanatili na kasama yung mga anak mo na hindi maaapektuhan yung pag-aalaga mo sa mga bata at pagpapatakbo ng business, eto yun. Isang magandang example po yung gym business. So kagaya ko, way back 2008, sabi ko sa inyo, natukso talaga akong mag-abroad. Napakaraming reason kasi maraming struggles ang dumating sa buhay ko nung bago mag 2008. Gusto kong takasan talaga yon. Tapos, napunta pa sa akin yung sole custody ng dalawang anak ko. So ako yung nagpalaki. At that time, yung panganay ko 5 taon, yung bunso ko 2 taon. So isipin nyo, ganun kabata yun. Tapos ako lang mag-isa, wala akong magulang na, wala akong katuwang, palalakihin ko yun. Pinakamadali talaga mag-abroad. Pinakamadali talaga. Pero, naisip ko, mapoprovide ko yung mga pangangailangan ng anak ko financially. Pero tandaan natin, hindi, yung pagpapalaki sa mga bata is hindi lang tungkol sa pera. So, maraming bagay dyan na kailangan matutunan sa atin bilang magulang, especially yung morality ng bata, yung edukasyon ng bata sa loob at labas ng eskwelahan. Yung magkakasakit yung bata, wala ka. May problema yung bata, wala ka. Yun yung mahirap para sa isang OFW. Pero kung kumikita ka dito sa Pilipinas, granting naliliitan ka doon sa kinikita mo, bakit hindi maghanap ka pa ng ibang pagkakakitaan na lang? Kasi hindi ba
sa totoo lang, maski tayo, pinalaki tayo ng pamilya natin na importante yung pamilya. Importante yung pamilya. Aanuhin mo yung, yung maipo-provide mo, yung financial sa mga anak mo. Pero other than financial, wala ka na mai-provide. May isa pa akong kaibigan, nasa UAE siya. Nakapag-share siya na naging very, very successful siya sa UAE. Naging very, very successful. Maganda buhay niya sa UAE. Pero kinailangan niyang pumunta sa UAE kasi nung nasa Pilipinas siya, niwala nga siyang mapakain, nilugaw. Hindi niya mapakain yung mga anak niya. Ganon sila kahirap noon. Pero, ngayon na successful na siya, lumipas ang panahon, naramdaman niya na parang tuwing uuwi siya ng Pilipinas, parang lagi na lang siyang babawi. Lagi na lang siyang merong hinahabol doon sa mga anak niya kasi yung panahon na lumipas, hindi niya na may balik. Nawalan ng koneksyon, nawalan ng bond. Yung dati na masaya nilang pagsasama, ngayon dahil magkalayo sila, naipo-provide niya yung pera pero nawala yung bond. So yun yung nakakalungkot kasi tuwing umuwi siya, pakiramdam niya lagi siyang kailangan bumawi. Kaya actually isa siya doon sa kumbinsi eh. Doon sa una kong kaibigan na wag na mag-abroad. Kasi pareho kami, siya naman, very successful, pero sinabi niya kung may babalik niya yung panahon, hindi siya mag-abroad. Hindi niya ipagpapalit yung pagiging magulang niya doon sa pag-abroad niya. So, yun yung na-realize ko doon sa sitwasyon na yun. Ito yun eh. Yung pera, nawawala yan, pero kaya mong kitain. Pwedeng maibalik yan. Maging masipag ka lang. Marunong ka lang tumingin ng opportunity. Magkakaroon ka niyan. Pero yung panahon na lumipas, hindi mo na maibabalik yan. Kahit anong iyak mo, kahit anong pagsisisi mo, hindi mo maibabalik yung panahon. Para doon sa kaibigan ko nanonood, I hope ma-convince ko siya na na may iba pang solusyon. Kasi mahirap yung yung kagaya niya na single parent, aalis, ang utak niya nasa Pilipinas. Mabuti nga sana kung naghihirap siya eh. Hindi eh. Baka kailangan lang, kagaya natin, baka kagaya ko, ang kailangan ko lang talaga is magkaroon ng tamang motivation, tamang direksyon, para matupad yung yung pangarap ko. At hindi ko naman masabi na naging perfect ako magulang, mag-isa, pero proud ako na naitaguyod ko yung mga anak ko nung nandito ako sa Pilipinas. And I hope yung mga nanonood sa akin ng mga OFW na nakaka-relate, alam ko, naiintindihan yung sinasabi ko na alam ko gusto nyo dyan sa ibang bansa para makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa anak nyo. Pero kung tutusin, kung kayo ang tatanungin, mas gugustuhin nyo na sa Pilipinas kayo, kapiling nyo yung mga anak nyo. So, kung nasa ibang bansa ka ngayon, nanonood ka, at balang araw gusto mo umuwi sa Pilipinas at mag for good na, panoorin niyo yung mga YouTube channel, yung mga YouTube videos ko. Baka isa doon makapulot ka ng motivation na yung gym business nga pala, pwede nga palang pwedeng maging instrumento to para pag dumating yung panahon, pag uwi ko ng Pilipinas, mag-for good ako. And shout out uli kila Ma'am Arlene. I'm sorry sir, nalimutan ko yung yung pangalan ng asawa ni Ma'am Arlene, which is masugid ko siyang nanonood. So, nagsisiman siya. So gusto niya, balang araw, magpapahinga siya na hindi na siya magtatrabaho. At nakita nga niya, isa yung gym business sa makakapag-provide para doon sa kanyang financial goal. Sana, kaya nasa loob ka ng Pilipinas, nasa labas ka ng Pilipinas, napanood mo to at namomroblema ka financially at gusto mong dagdagan yung kita mo at gusto mong makapiling ng matagal ang pamilya mo, pag-aralan nyo po yung gym business. At andito lang po ako, kung meron kayong tanong, i-message nyo po ako, i-PM nyo ako, mag-comment kayo, and I will gladly answer all your queries. Regardless yan, whether kukuha ka sa akin, or hindi, or kumuha ka pa sa iba dahil ang experience ko, may mga kliyente na kausap ko ngayon, mga after a year or two pa bago kumuha. So walang problema yun, kausapin mo ako, kung matagal pa yung plano mo, kausapin mo ako, baka mabigyan ka ng direksyon. At kahit kumuha ka pa sa iba, walang problema. Ang importante sa akin, nakapag-share ako sa inyo ng isang bagay na
pwede mong cherish sa buong buhay mo. Sana nanonood yung kaibigan ko. Ako po si RP ng Jim D po. Maraming salamat po.